Atrasan. Good morning! Ay, magandang umaga po mga kaabante. Good morning. May araw ho tayo ngayon ng Miyerkules. Ika-22 na ho tayo sa buwan po naman ng Hulyo. Kumusta ho kayo mga kaabante? Sana po naman ay may laman ho ang ating mga palabigasan. Ano, ha? Good morning! Okay, sana po naman tuloy-tuloy lang ho ang pagpasok ko ng biyaya. Good morning. Meron po nakambang transport strike kaya ready ho tayo. O yung ating mga barya, o yung ating ho namang mga tinatawag po naman na mga baon, baka ho naman ninyo nalimutan na at magdala rin ho kayo ng payong. Tanahon pa rin po tayo ng tagulan. Ako po si Benji Alejandro, dito po sa programang Walang Atrasan ng DWAR Abante Radio 4094 kHz sa inyo pong mga talapitan, sa mga transistor radio, sa mga radyo, at ganoon na rin po naman sa mga motorista. Good morning, ingat lang po. At sa atin ho namang mga live streaming platform, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Seb. Good morning, Fred. At good morning kina Joanna sa atin naman mga tropa sa technical department. Iba pa, no? At ganoon na rin sa pamunuan ng Abante Radio. Papaabuto kami sa inyo ng magandang umaga sa atin mga samahan sa reportorial team, sa newsroom at iba pa, no? Ay ano ho ba? Kumusta ho? Araw pa lang ngayon ng Baklaran, Miyerkules. Simba po ito sa Baklaran. Kaya't ingat na rin po mga kaabante. Maganda po pero sinasabi nga rin po na meron pong namamataan at LPA na maaari po namang makaapekto po sa atin di ba? Sa atin pong pang-araw-araw na pagpadyak mga kaabante, no, ha? Ingat din, uso ngayon po yung trangkaso, uso po ang mga tinatawag na dalaho ng sakito ng panahon, kaya ingat din. Inom mo tayo na maraming tubig. Good morning kay Angelo Redaha, midweek na raw, good morning. At ganoon din po naman sa lahat ng ating mga kababayan nasa labas na po ng lansangan. Good morning! May nasasakyan pa ba? Abay, meron pa naman ako nakita. May nabiyahe pa. Oo, nandiyan naman din yung mga tricycle. Sana naman wagong magsamantala. 3 minutes after 5 in the morning, it's a Wednesday at ito po naman ang inyo pong palatuntunang walang atrasan dito sa Abante Radio at sa lahat po naman ng live streaming platform ng Abante Billionaire Group. Salamat po sa patuloy na pag-share, pagla-like at pagsuporta sa lahat po naman ng programa dito naman sa Abante Billionaire Group. Mga kaabante, no? Walang Atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Ayan ang transport group po na Grupong Manibela magpapatupad po naman ng 2 araw na strike o tigil pasada. Ngayon pong araw ito kinasaan dahil na rin yan sa patuloy na pagsirit po naman ng presyo naman ng produktong petrolyo. Headlines. DOE nag-inspeksyon sa mga gasolinahan kasunod ng ulat na kinukulang ang supply ng diesel. Malacanang tiniyak na matutuloy ang dagdag sahod sa Metro Manila. Programang nagkakahalaga naman ng 1.6 billion pesos inilunsad para naman sa mga senior high school students. Impeachment trial kay BP Sara stop muna para naman sa SONA. Iglesia ni Cristo sasabayan ang pagtitipo ng SONA ng Pangulo. 16 days na overseas trip ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma naman ng Office of the Vice President. Good morning! Ilan lamang po yan sa mga balita at mga headlines. Antabayanan po ang mga detalye at iba pang mga balitang lalabas at mga liligwak sa loob naman ng araw na ito ng Miyerkules.
For the meantime, ano ho ba ang laman ng inyong mga baon? Yan ang Good morning. yan ho ang tanong. Ano ho ba mga laman ho ng ating mga baon? At baka ho naman kayo, meron nang naihanda, nalimutan nyo pa. Ay, ako'y laging guilty ho sa ganyan, no ha? O, nandyan na, naka-ready na, naka-ready na. Pero ala pa rin, no, nalimutan pa, ay talaga naman, mga kaabante. O, ngayon na, dahil ho tayo ay nakaarangkada na, tuloy-tuloy na ho, di ba? Tuloy-tuloy na ho tayo sa pag-usad o paghahanap buhay po natin. Magpapatupad daw po ng 2 araw na tigil pasada ang grupong Manibela, Transport Group na Manibela. Magsisimula daw po ang strike ngayong araw ho ng Miyerkules at ito'y aabot ng hanggang bukas sa Huwebes. Pangunahing dahilan ay bilang protesta sa labis ho namang pagtaas ho ng presyo ng produktong petrolyo at panawagan para po naman sa dagdag pasahe sa mga pampublikong jeep. Ayon ho naman sa Manibela, wala kasing malinaw na basehan ang maigit na 10 pisong dagdag sa presyo ho naman ng produktong petrolyo. Good morning. Yun lumulutang na naman ho yung reserba, di ba? O ka-anunsyo, ayun na, kagyat, may mga nauna na mga kumpanya. Actually, may mga nag-adjust na ho kagad eh. O kasi parang binigyan po ata ng window. Merong hindi nagtataas, meron pa namang naghintay lang. Pero may mga nauna na, katiting, may mga ganon. O para nandun ho sa tinatawag na bracket, kung ano man ang katawagan ho doon na allowed na pagtaas po naman sa paggalaw po naman ng produktong petrolyo, mapa-gasolina man yan, mapa-crudo man yan, o mapa-kerosene man yan, mga kaabante. Sa dulo, ang talagang sapol, ang talagang tatamaan, ang talagang apektado po ay ang mga consumers at ganoon na rin ang mga commuters. Kahit na sabihin pa ho ng ating gobyerno dito ay na hindi daw gagalaw, stable at nananatiling matatag daw po ang supply ng mga pagkain, may galawan din ho talaga mga kabante. Lalo na kung yan ang mga yan ay namamalengke. Good morning. Lagi nga ho natin panawagan, sana naman wag ho kayong pupunta ng palengke na may bit-bit na camera. O kaya kayo na laang. Ibig sabihin, dala ho yung media. Dala ho media. Di po kayo, incognito kung may ganyan, di ba? May mga na lang para makita nyo ang tunay talagang presyuhan. Doon sa iba ko yung bagsakan, iba po yung mga napapatungan pa kagad. Diyan lang dito lang, tabi lang namin ang Nepa Q-Mart, O dito sa Farmers, dito naman sabi medyo sosyal. Pero yung mga pangmasa, kahit na pang sosyal at pangmasa ng mga pamilihan, basta public market, yung wet market, mga kaabante, nandyan yung talagang tawaran eh. Nandyan talaga yung mga diskarte ng mga mamimili, yung interaksyon ng mga mamimili at saka ng mga negosyante, mga tindero, tindera, sasabayan pa ng mga kawatan. Good morning. Oras meron na ho tayo kagad, 8 minutes, makalipas na ho ang alas 5 ng umaga. Ay, maigi, maaga na, maganda mating makukuha na ho kagad ng mga reaksyon ganito kaaga. May lakad siguro to si Kuya. Nahagip natin si Ginoong RJ Abellana, Rodolfo Abellana. Siya po tagapangulo ng United Filipino Consumers and Commuters. Dahil nga po sa galawan ngayon ng produktong petrolyo, 2 araw ho naman. 2 araw po naman na kilos protesta isasagawa ng grupong Manibela. Sino ang maapektuhan ho diyan, mga kabante? Ang mga commuters, ang mga consumers, madalit sabi po ang publiko, mga kaabante. Good morning. Importante ho na malaman din natin kung ano ang galing gagawin. Okay, nasa linya po natin si Kuyang RJ. Good morning, magandang umaga ka RJ. Salamat sa pagtanggap sa tawag kahit biglaan maaga ka palang nagising. Good morning ka RJ. Maraming salamat Kuyang Benji sa iyong pagtawag sapagkat napakahalaga ng tawag na ito sa kaugnay ng ginagawang pag-aaklas ng mga grupo ng transportasyon
dahil dito sa panibagong malaking pagtaas ng singil sa petrolyo, no? Mm. Kasi nga, kaya nga, RJ, kaya ako, sorry, nagising ka namin na maaga, no, ha? Anong tawag nito? Sa dulo kasi, ang talagang tama, consumers at saka yung mga commuters natin, yung publiko, ang talagang may direktang apektado sa mga ganitong galawan mula sa stakeholders sa transportasyon, sa pamilihan at kung serbisyo, ganyan pa. Sa dulo ang mga consumers at ang commuters, ka-RJ. Kaya natawag kami sa iyo ng kaaga. Paano yan? Opo. Sobrang nahigpit ng ating mga sinturon. Hihigpitan pang muli. Alam mo, talagang matindi ang kalagayan natin dahil hindi lang ito double o triple whammy kung tawagin. Andyan yung inflation, nariyan yung itong 10 piso na dagdag, no, sa diesel at yung sinasabi nating sagad na yung leeg ng mga consumers at mga commuters natin sa sitwasyon na ito. Alam mo, Kuyang Benjin, itong nakaraang 2 or 3 weeks ago, kami mula sa United Filipino Consumers and Commuters, dumalo po kami sa isang pagdinig sa Senado patungkol dito sa tinatawag na oil deregulation law at yung strategic tawag dito yung strategic na imbakan ng langis. No? Sinabi natin direkta sa harap ng ni Speaker Gatchalian at yung host mismo ng chairman na si Senator Erwin Tulfo, yung pagtutol natin sa oil deregulation law at sinusuportahan natin yung linya na sinabi niya na sabi niya na kaya siya nagpatawag, siya daw ay tutol din, no? Nung sinuportahan natin yung sinabi niya, nung matapos ako magsalita, ang sabi niya, magdahan-dahan daw ang UFCC sa aming linya sapagkat may makasama rin daw siyang mga senador na dapat hintayin pumosisyon, no? Pero kung siya daw, okay lang daw na mabasura pero magdahan-dahan. Bakit ko binibigay na isang ehemplo yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo? Pumosisyon na tapos parang sinasabi na paano naman yung kanyang makasama at dinagdagan pa paano naman na ekonomiya. Ganyan din ang kabuuang pag-dribble sa usapin ng petrolyo. No? Kunyari, nagpapatawag ng pagdinig, kunyari, puposisyon. Pero sa dulo, wala pa rin naaasahan. Sa dulo, laglagan, gano'n. Oo. Kaya kadugtong nitong aksyon ng transport group, no, na ibasura ang oil deregulation do ay napakagandang panawagan. Ano po? Para ipakita sa ating gobyerno na mahirap magbingi-bingihan ng Department of Energy na nandun din mismo sa hearing, no? Si Secretary Garin. Binanggit ko pa nga dahil dala-dala ko yung 10-year program noong panahon ni Ferdinand Marcos, yung tatay ni President Bongbong Marcos, yung 10-year program ng Ministry of Energy. Napakaganda ng libro, ano? Dahil huwag natin kalimutan sa lahat ng mga taga-subaybay natin na inabot din po nung panahon 1973 ang matinding fuel crisis, no? Dahil nagkaroon ng mas malaking digmaan yung nangyari noon. At ang OPEC ay talagang sinarado ang gripo sa supply, ano? Pero ang ating gobyerno ay mabilis na umaksyon at meron siyang ginawang 10-year program. At bago bumagsak yung gobyerno ni President Bongbong Marcos, 1986. Yung ama. Oo. Opo, nung 1986, nagkaroon din ito ng another 5-year program. Hindi lang
napatupad yung 5-year program na yun dahil nagkaroon ng EDSA Revolution. Ano ang pinupunto natin dito? Malinaw na merong programa na pwede nang kopyahin ng Department of Energy. Ang sabi ko nga, pupunta lang si Secretary Garin sa library ng Department of Energy at tignan kung anong ginawa ng nakaraang gobyerno. Dinagdag pa natin doon na dapat ang value-added tax, ang petroleum excise tax, Oo. ay kinakailangan na may satabi sa kasalukuyang sitwasyon para bumaba. Pero ang pinakamahalagang punto rito, Kuyang Benji, maraming mga traders at maraming mga resellers na may mga other sources naman o mura ang pwedeng pagkunan, no? Kagaya ng huling bisita ng ating President Bongbong Marcos sa Russia. Nandun na yung team natin, yung delegation natin na pwede sabihin ni President Bongbong Marcos na magkaroon na ng government to government na pagbili Negotiation, ng murang langis. Nandun na siya no? Pero hindi ito ginawa. Ano pong ibig sabihin natin? Anong pinupunto natin? Napipilitan ang mga nagwewelga sa kalsada ngayon at tinatamaan ng consumers, ang commuters, no, ang mga mananakay, pero napipilitan sila na sabihin i-voice out, no, yung tunay na ugat ng krisis. Ganito ka. Dapat ibasura na yung oil deregulation na yan para tignan, ma-review natin talaga ang oil deregulation na ito para matigil yung pagmamonopola, yung pagdidribble sa atin. Ganito ka, RJ. Sabi nga, parang nandyan na yan, may nakaumang na may kilos protesta ngayon. At tapos, ang panawagan, yun na nga, yung nakatutok sa pagsirit ng presyo ng langis at saka nakaumang na dagdag pasahe. Ang pagka sinabing dagdag pasahe, consumers na naman, commuters ang tatamahan. Paano rito ano ang position dito ng grupo ng UFCC? Alam mo, ang pinaka-solusyon talaga, kinakailangan magkaisa ang sambayan ng Pilipino, ang negosyante, ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga transport sector sa isang malaking panawagan, para ma-address natin yung ugat ng krisis. Dahil minsan may mga posisyon tayo, gusto natin magtaas ng pamasahe, pero may sektor din tatamaan. At yan po ay inflationary. What if ang ibigay lang ay yung issue ng pamasahe, ng pagtaas, pero hindi ibigay yung issue ng oil deregulation law. So ang tatamaan lang nito ay yung magkakaroon ito ng bagong inflasyon tulad ng papasok na itong inaprubahan ng Department of Labor na dagdag na sahod. Yan din po ay inflationary. Ang sinasabi po natin, mismo ang gobyerno ay dapat kumilos ng mabilis, hindi lang sa issue ng oil deregulation law. Dapat tignan din ang issue ng Energy Power Industry Reform Act, o yung tinatawag nating LAPIDA, yung mga patakaran sa ekonomiya na liberalisasyon, privatisasyon at deregulasyon na nagtutulak dahil wala ito sa kontrol ng gobyerno, ipinaubaya na sa kontrol ng merkado. At kitang-kita naman kung merkado ang nagdidikta ng presyo tulad ng petrolyo, tulad ng elektrisidad, at mga iba pa, nasa kamay lang ng pribado at mga ilang oligarko, talagang captured o sabihin nating parang legal na pag-hold up ito sa lahat. Ka-RJ. So hindi po, opo. Binabanggit natin, intervention, yung mga control, ito na lang. Ito gusto ko lang ding maitanong. Ang daming mga intervention ang ginagawa ng ating pamahalaan tulad ng mga ayuda, may 4Ps, may mga AIX. Sandali, AIX, tapusin ko lang kay Ardy. AIX, pagkatapos ay ito na, pinakahuli, yung pang-uplift, talagang gustong iangat ang ng ating mga kababayan.
Pera ito Alam- pinamimigay. Bakit hindi na lang, kung talagang gustong, at ito, iilan lang ang nakikinabang. Bakit kung talagang gustong lahat ay tulungan, hindi ba pwedeng i-socialize na lang ang presyo ng mga basic commodities na i-subsidize ka, RJ? Alam mo, kapag sinubsidize, kung nandyan pa rin yung oil deregulation law, nandyan pa rin yung IPIRA tulad ng problema sa Meralco, nariyan pa rin yung malaking problema sa prime water, at iba pang mga issue, kahit may subsidy, kinukuha pa rin yan sa taong bayan, sa ating taxes. Ano ba ang sitwasyon ng ating pera sa buong bansa, no? Malaking porsyento nito ay binabayad natin sa World Bank at International Monetary Fund, sa international institution. I think mga 60% na yung ibinabayad natin Mga 40% na lang natitira dito sa bansa. At doon sa 40%, saan pa natin kukunin yung subsidiya? Iuutang natin uli ito sa International Monetary Fund at World Bank. Anong gagawin ng Department of Finance? Mag-iisip naman muli yan ng mga bagong mga taxes na maghihigpit ng ating sinturon, na magpapataas ng... Kaya yan ay mga temporary solution. What we need now is a radical solution. What we need is a concrete solution that will give us a long-term impact sa Philippine economy. What I'm pointing out now is, di baling maghirap tayo ngayon. Basta pag natanggal ang mga economic policies na papahirap sa atin, after 3 years or after 5 years or mawala, sobra pa ito sa social subsidy. Tulad ng sinasabi kong dapat ibasura yung lapida na yan, liberalisasyon, privatisasyon at regulasyon, para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan sa ekonomiya. At mula dyan, bababa ng napakalaki yung problema natin. Yung pagsugpo na lang ng smuggling sa langis hanggang ngayon hindi na-address yan Dami pa rin, may mga insidente pa rin, mga paihi, ganyan, Opo. At yung hindi pagbabayad ng tamang buwis, ng malalaking kumpanya ay sa atin din kinukuha. Kaya itong sinasabi nating mga uplift program na ito po ay para wag magprotesta. Alboruto. O wag mag-alta. Control, Opo. Ibibigay niya yung 2,000 every month doon sa mga piling pamilya ng lipunan, na kung saan yun yung unang-unang tinatamaan. Paano naman yung tinatawag nating yung mga kumakayod talaga o yung mga naghahanap buhay na siyang tinatamaan din. Ngayon lang siguro katatanggap lang ng iyong Meralco bill Talagang hindi lang bill shock, ang halos kalahati ang itinaas nito, so nandoon na tayo sa yugto na yan. So ngayon, ano ang naasahan natin sa State of the Nation ng ating presidente? Iuulat lang ba natin yung nagaganap na impeachment? Ano ba ang sasabihin ng presidente na katulad ng nakaraan na mahiya naman kayo? Makakarinig ba tayo ng bagong statement sa gobyerno kay President Bongbong Marcos tungkol sa kuryente? Nasasabihin niya na iimbestigahan niya itong Energy Regulatory Commission sa pag-aabuso ng Meralco at iba pang mga distribution utilities, generation utilities at transmission utilities. Makarinig ba tayo ng problema ng 1.7 million na mga water consumers na ng prime water? Makakarinig ba tayo ng pagtigil ng pagtaas ng koleksyon diyan sa toll roads na yan, sa petrolyo, nitong dapat pangunahan ng gobyerno yung pagrebisa ng mismong oil deregulation, Ito yung mga konkretong kinakailangan marinig natin ngayong State of the Nation address. Oo, muna pala, sa na yan, sa Lunes. Ano ang plano ng inyong grupo sa Lunes? Yung sikmura. Opo. Yung sikmura po natin ang dapat na pagtuunan, hindi itong mga temporary solutions. At kung ako sa kanya, para magkaroon ng malaking blow off, yung mga economic managers na nandyan, palitan niya yan.
At yung lahat ng mga yung mga may tunay na mga malalalim na involvement doon sa nakaraang flood control, alam mo, medyo malaking pera yan. Pero kung kukumpara mo dito sa electricity, water, transportation, internet, telecommunication, etc. Araw-araw tayong hino-hold up diyan sa mga usapin na yan. At yan yung mga nagpapatas ng presyo na kagaya nitong petrolyo na to. Araw-araw yan na problema natin. Yan dapat ang bombay natin. Lalaw po tayo at mananawagan tayo na sa ating presidente na Mr. President, no, mahal ang kuryente, mahal ang presyo ng tubig, mahal ang presyo ng petrolyo, mahal ang presyo ng pagkain, no? Mahal ang presyo ng gamot, mahal na Pangulo. Yan po yung ating konkretong panawagan na i-challenge natin siya dito sa natitirang 2 taon. No? Sa natitirang 2 taon niya, may pagkakataon pa na mabago niya yung 4 na taon na nasayang, no? Na puro sabihin natin na malaking problema na dinanas natin. Hindi ito sa usapin ng pagdurog sa sinasabi niyang mga yung mahiya naman kayo, no? Ngayon, ang taong bayan, yun ang sinasabi, Mr. President, mahiya naman po kayo sa mga usaping pangsikmura. So, tutukan natin. And panghuli, Kuyang Benji, hindi pa po na umuupo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa siya nanunumpa. Naglabas po kami ng statement sa UFCC. Nangako ka sa presyo ng bigas na pabababain mo. Sana mangako ka rin sa presyo ng elektrisidad na mapababa mo. Alright. Thank you, Ka-RJ. Wala naman nangyari. May oras pa. Kaya mabuhay po ang inyong programa, Kuyang Benji. Salamat. Maraming salamat po. Salamat sa pagtanggap sa tawag ganito kaagan, ha. Thank you, Opo. Ka-RJ. Sa ulitin Mabuhay pa. po, mabuhay. Good morning. Opo. Good morning. Si Ginoong RJ Habiliana ng United Filipino Consumers and Commuters. Nandun tayo pa talagang sa dulo, tayo talagang tatamaan, ano po. Pero ito yung mga bagay, sabi nga na walang control ang sino man. Kaya talagang dapat din tayong di ba? Ayun, mga economic policies na binabanggit niya. Kakalungkot lang doon sa pagdalo nila sa pagdinig dyan sa Senado tungkol sa enerhiya. May mga narinig ko tayong ganong naratibo mismo na sa ilan nating mga senador na binabanggit ninyo. Marami nang talaga dyan sa mga tawag ko doon, mga politiko, mga senador, sumasakay lang naman sa issue, mga kaabante. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Iabol pa natin ito isang balita bago tayo mag-break. May kinalaman pa rin po sa tinatawag na shortage ng ating tinatawag na crudo o nag-inspeksyon sa mga gasolinahan kasunod sa ulat na kinukulang naman ang supply ng diesel. Nagsagawa ng malawakang inspeksyon ang Department of Energy sa mga gasolinahan sa buong bansa matapos sa mga ulat na may mga gasoline stations na naubusan ng supply ng diesel. Kasabay ng pagpapatupad na big-time oil price hike. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino David, dahil dito iniutos agad nila pagsasagawa ng surprise inspection at pinababantayan ng mga istasyon upang matiyak na walang nagaganap na hoarding at nasusunod naman ang itinakdang price adjustment. Babala ni Abad, paparusahan ang mapapatunayang lumalabag sa regulasyon. Papatuloy din inspeksyon hanggang linggong ito at maaari pa itong ipagpatuloy sa sunod na linggo. Good morning. Ayun ang sitwasyon dyan. Hoarding naman. Doon sa mga lalawigan may mga natanggap din tayong tawag. Doon parang rationing, alokasyon. Walang hoarding pero tinitipid. Kapag ikaw yung mga utility vehicles, mga ganyan, mga delivery trucks, yung iba kasi nagpapakarga full tank tapos may dala pang tangke. Ang ginagawa kapag itong ganitong litro lamang ang maaari mong ikarga sa isang linggo. Sa sunod na linggo na lang ulit. Ang lampaso doon
wala na, hindi ka na makakakarga. No? Good morning. 30 minutes after 5 in the morning, babalik ko kami saglit po lamang. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. Walang Atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasangga mo ang langit. 10 a.m. Ae Minin. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa paggising, kasama mo sa pag-abante. Bagyo. Baha. Lindol. Sunog. Mga sakunang maaaring dumating anumang oras. Pero sa bawat panganib, may isang panlaban, ang paghahanda. Ngayong National Disaster Resilience Month, paalala sa bawat kaabante, maging alerto, magplano at magtulungan. Sa panahon ng sakuna, ang handa ay hindi umaatras. Abante! Mga headlines na hindi mo dapat mamiss. Nananatili sa Alert Level 3 ang natalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Mga urgent news na dapat mong malaman bago simulan ang araw. 3 sasakyan ang nagbanggaan sa EDSA Ortigas flyover. Lahat ng yan ihahatid sa inyo ng ating batikang mamamahayag na si Willard Cheng. Metro Morning, 7 to 8 a.m. Lunes hanggang Biyernes. Simulcast mula sa Billionaire News Channel at mapapakinggan din sa Mellow 947 BFM. Best friend mo, simulan ang inyong umaga dito lang sa Abante. Kasama mo! Abante Reels. Mula sa himpapawid, makikita ang dalawang muka ng Belgrade, ang makasaysayang kabisera ng Serbia at ang mabilis nitong pag-usbong bilang modernong lungsod. Tampok sa tanawin ang Serbian National Assembly, St. Mark's Church, City Hall, Hotel Moskva at Hotel Balkan. Habang abala ang mga plaza, cafe, pedestrian zone at pangunahing lansangan. Nakatayo rin sa gitna ng syudad ang dating Army Headquarters na napinsala noong 1999, isang bakas ng magulong nakaraan ng lungsod. Sa kabilang bahagi, makikita ang Belgrade Waterfront, mga bagong apartment tower, modernong gusali at lumalawak na skyline sa tabi ng ilog. Sa Belgrade, hindi naglalaban ng luma at bago. Magkatabi silang bumubuo sa pagkaakilanlan ng isang lungsod na patuloy na sumusulong. Good morning. Ay, balik na ho tayo mga kabante, no? Meron na ho kagad tayong 33 minutes after 5 in the morning. It's a Wednesday po ngayon, no? Simbayo ho dyan sa Inanalangin Saklolo sa Baclaran. Ay, kumusta ho kayo ang Baclaran no, ngayon? Ganun pa rin ba? Laki na rin ng pinagbago, no? O dati-dati, makikita mo pa yung karagatan ho dyan. Yung sabing Ross Boulevard. After that, may ano na, ano na tawag ka, karagatan na kagad eh. Ngayon, wala na eh. Puro malalaking building na lang ho, mga kaabante. Teka muna. Good morning, Munchkin Colette. Good morning, ha. At ganoon din kay Maricon Beroya Beltasar, good morning. Winnie Milan, good morning. Bal, at saka kay Kat, good morning ka na parin boy. At ganoon na rin ka na parin Cynthia. Good morning, good morning. Mga nagkakalat daw ho ng pananakot sa publiko online. Hinahunting na kayo, hinahanap na kayo ng Southern Police District. Kumaabante po sa balita, Abante reporter Sheil Emprido. Sheil, good morning. Morning, Sheil. Yes,
Yes, Benji, magandang umaga. No? Patuloy na tinutunto ng mga otoridad ang mga nasa likod ng mga online post na nagkakalat ng maling impormasyon. Ito'y matapos ng kumalat sa social media ang mga ulat ng umano'y banta ng panrarat at pangpapasabog sa ilang paaralan sa kanilang nasasakupan. Ayon sa Southern Police District, agad silang nagsagawa ng inspeksyon, verifikasyon at dagdag na police presence sa mga paaralan sa Parañaque at Pateros. Sa paunang investigasyon, Benji, walang natagpo ang aktibong banta o anumang ebidensya na magpapatunay sa mga report. Nagbabala rin ng SPD na maaaring maharap sa kasong kriminal ang sinumang mapapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabanta na nagdudulot ng takot at alarma sa publiko. Hinikayat ng pulisya ang publiko na manatiling kalmado at maniwala lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Chill, ang tawag diyan yung mga nananakot para ang mga kababayan natin hindi na maging tawag doon, maging paranoid, mga ganyan lagi nang duda para din yan sa ito ano ba ito, matatawag ba itong online terrorism? Kasi yung terrorism yung physical doon, halimbawa, 'di ba? Biglang may nakita ka lang ganitong tao na may di ba? Pagdududahan mo na ganitong bagay ang parang tumataas talaga itong mga ganitong insidente, Sheil. Yes, tama ka dyan, Benji. No, hindi lang ito yung unang beses dahil marami na talaga. At ang nakakaalarma, mga paaralan pa yung kanilang tinatarget, mga estudyante, mga bata. So talagang tinan mo yung nangyari sa Pateros, Benji. Kinansela tuloy yung face-to-face class at ginawa nilang online class dahil nga may banta ng pambobomba, pagpapasabog doon sa naturang paaralan. Talagang kahit sinong magulang maaalarma kapag ganyan yung nakita. Sa social media post talaga to, Benji, madali tong kumalat at syempre alam naman natin halos lahat na nakatutok sa social media ngayon. Kaya ang target nitong mga nagkakalat ng mga maling impormasyon pang-alarma talaga sa publiko. Lalo na sa mga estudyante. Mabuti na lang may mga na tayo may mga anti-cybercrime unit na ang ating mga hindi lang ang Philippine National Police, NBI, mga law security services natin para matukoy at maging babala din na hindi to biro, may may pananagutan kapag Yes. kasi matutuntun din, di ba? Kung ikaw ay nag-share lang, matutuntun, pero yung pinagmulan niyan matutuntun at matutuntun din. Medyo matagal nga lang Medyo mahabang proseso, Benji, pero kailangan talaga nilang hanapin yung mga nasa likod nito. Dahil pag hindi ito nahanap, Benji, magpapatuloy yung ganitong ginagawang pananakot ng mga ito sa publiko. Ayun yung gusto nila matakot, maalarma yung publiko at para wala nang magawa. Kagaya niyan, imbes na papasok ng school, 'di ba? Hindi na lang papasok at sa bahay na lang dahil nga ganyan yung ginagawang banta. At saka, so, talagang perwisyo din sa mga magulang, halimbawa, inihatid ni nanay o ni tatay yung anak, ay biglang nakatanggap ang tawag, papaalam yung kay bossing. Kung namumuro na rin siya kay bossing, naku. Tama. Siyempre, di ba, anak mo yun. Kailangan mo talagang, mahirap, Benji, yung ganitong sitwasyon na talagang apektado lahat. Lalo na yung mga parents, mga magulang. Siyempre mag-aalala ka rin sa anak mo kahit na anong mangyari. Trabaho, iwanan mo para lang masundo dahil siyempre banta at sa seguridad na rin ng mga estudyante. Alright. So yun, sana yung PNP, Benji, patuloy talagang targetin to at police visibility na sana na nakakalat sa mga paaralan. Ayun, ang tawag dyan is Safer City, Safer Community, sabi ng PNP, ha? Yes. Alright, thank you, Sheil. Thank you, Benji. Ako si Chilem Prido. Abante. Abante Radyo Live Report. Diba? Yan ang kampanya ng Department of Interior and Local Government sa kabuuan. Yung tinatawag na Safer Cities. Siyempre, nangunguna ho dyan ang punong abala, una sa lahat, ay ang ating Philippine National Police na nasa ilalim mo naman ng pangangasiwa ng Department of Interior and Local Government. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Ayun, mga pananakot via online, pananakot mga online, kaya dapat naman, ingat lang ho tayo. Good morning kay Eman Ledesma. Magandang umaga po. Thank you for sharing and watching. At good morning din, Sal. Thank you. Ang oras natin,
meron ho tayong 39 seconds, 39 minutes and 52 seconds. Makalipas na po ang alas 5 ho naman ng umaga. Ano yung kanina? Wala yun, Fred? Oo, wala yun. Hindi ko kasi makita, madilim. Lagyan nyo ng konting ilaw. Mami ha. Tiniyak ko naman ng Malacanang na magpapatuloy ho ang implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod ho para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Good morning! Yun. Pero butal yun. Una muna yung 60. Malapit na. Ito, baka sa Lunes. Sunod na linggo. Tiniyak ko naman yan. Yan ho ang pagtitiyak ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kasi ito ipinasususpindi ng Pangulo. Ibibigay daw ang 60 pesos na dagdag sweldo sa July 25. Ayun na. Sorry po July 25. Kailan ba ito? Sa Biyernes ba o Sabado? Anong araw yun? Tingnan natin para sigurado tayo. Hindi tayo na... ang 25, Sabado. Ayan. Sabado ho yan mangyayari. Sa 25. Tama-tama. Meron kasi lingguhan ho ang sahod yung pong butal na 60. Madadagdag ho doon sa atin ho namang tinatanggap na minimum. Yan ho naman. Yung natitira ho namang 25 pesos ay sa sunod ho naman na taon. Tinatayang nasa 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang ho naman dito sa increase adjustment po naman na sweldo ng mga minimum wages sa Metro Manila. Good morning! Hindi ho naman talaga ang presidente magbibigay ito, mga employers di ba? Mga kumpanya. Ibibigay nga po sila ho ang mag-a-adjust ho dito. Ito po resulta ho ng Regional Tripartite Wage Board's decision. Di ba? Kinonsulta ang lahat ng sektor. Kaya sabi po naman, may mga makalat na naman. Ayun, maigin na lang at naglinaw ho diyan ang Malacanang. Pero hindi naman ho talaga magbibigay diyan ang ang presidente. Tawag ho doon ang magbibigay po diyan ay ang mga mga employers. Kung ngayon patutupad, no work, no pay. Good morning! No work, no pay, mga kaabante. Ngayon ay malaman yan sa sunod naman na payslip. Sabi kumbaga sa payslip 60 pesos yung another na butalo na 25 sa sunod na lang ang yun na taon mga kaabante. Walang atrasan. Ayan kanina nabanggit ito itong balita itong inflation. Sabi ba nakakain ba ito? Oo, nakakaapekto sa ating kakanin yan inflation pa rin daw ang tinuturing na pinakamabigat na suliranin ng mga Pilipino. Batay po ito sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia National Survey na isinagawa noong June 28 hanggang July 3 hanggang 6 ng taong kasalukuyan. Batay po sa survey, ang inflation bilis ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin ang pinakamahalagang isyong panlipunan para po naman sa mga Pinoy. Yan ang binanggit ni KRJ kanina. Yung pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sinundan ito ng isyu tungkol sa paglaban sa katiwalian, pagtaas po naman ng sahod ng mga manggagawa at pagbawas po ng kahirapan. Kabilang din sa mga inaalala ng mga Pinoy o ng mga Noypi ay ang paglaban sa kriminalidad, illegal na droga, trabaho, presyo ng petrolyo, kapayapaan at gutom. Good morning! Kaya lagi nating nababanggit dito yung palabigasan, importante higit sa lahat. Lahat po ng naririnig nating naratibo, kaliwat kanan, ang ingay ng politika, hindi man makakatulong sa atin yan Makikinabang lang dyan yung iilan. Tayo naman ay kinakailangang lumabas ng bahay. Yung presyo po ng pangunahing bilihin ang importante higit sa lahat. Sapagkat hindi naman nadadagdagan ang kita. Mas malamang pa, nadadagdagan po ang ating gastos. 2 kelot arestado naman daw sa pagdadala ng armas at patalim dyan naman sa Bulacan. Makabante po sa balita, Bante reporter Jan C. Makahilas. Himas rehas ang kinahinatnan ng 2 lalaki makaramadagip ng mga operatiba ng San Jose del Monte City Police Station sa Bulacan.
Kinilala ang dalawang suspect sa alias na MJ at alias Kaloy, hindi nabanggit na edad, na residente ng Barangay Muson East ng nabanggit na lungsod. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen patungkol sa dalawang lalaki na palakad-lakad na may bitbit na patalim at armas. Kaya naman mabilis na rumisponde ang mga pulis na nadatnan ang mga suspect sa Phase 4 ng San Jose Heights na nakasukbit sa baywang ang revolver habang pinaglalaroan ng isa pang suspect ang patalim. Hindi naman nakapalag ang mga suspect matapos na dakmain ng mga pulis. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 10591 at BP 06. Ako si John Z. Makahilas, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, John Say, Makahilas. Nakaroon po na tayo. Naghatid po sa ating oras yan, 45 minutes after 6 in the morning. Ayan o yan dahil na ano po yan, na record ng ating mga mamang pulis, bahagi po yan ng statistika, ng data, para po naman sa report ng Safer Cities, Safer Communities, di ba? Yan ang Safer Cities. Meron pong kampanyang ganyang programa po ang Department of Interior and Local Government para po naman mapanatili yung pong kaayusan at kapayapaan maging mapayapa po ang ating mga komunidad laban ho naman sa mga masasamang loob. Good morning. Talagang ganun. Trabaho po naman yan At trabaho talaga ho yan ng ating mga authorities, lalo na ng mga nasa security sector, mga kaabante. Samantala, Flash Report. nagkaroon po naman ng pagyanig na magnitude 5.2 na lindol diyan ho naman sa Sarangani, Davao Occidental. Naganap po ang lindol kanina hong alas 2:33 ng madaling araw at ito po ay may lalim na 10 kilometro. Nasa intensity 2 ang Sarangani, Davao Occidental, Malungon, Malapatan at Maasim, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Nasa intensity 1 naman ang Digos City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental at Balimbang, dyan ho naman sa South Kudarat. O Sultan Kudarat. O dati Sultan Kudarat. Ngayon naman ay South Kudarat. Yan po naman ang pinakahuling impormasyon galing ho naman sa Feebox, mga kaabante. Good morning. O yun mga aftershock ho yung mga binabanggit yun dahil sa Sarangani, di ba? Ang sabi nga, naalala ko, no sa higit sa 7 point magnitude, na lindol na naganap dyan sa Sarangani. Naku, sana naman nakarecover na yung ating mga kababayan ho dyan. Kapag may may mga aftershock pa hong mararamdaman. Ingat lang din sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nakaranas ng tinatawag po na traumatic experience diyan, sigurado pagyanig pa lang ng lupa talagang medyo di ba nakakawindang, mga kaabante meron pala sa pinunang edukasyon nagkakalaga daw hong 1.6 billion pesos para po naman sa senior high school students inilunsad. Ayun, mga intervention po ito, di ba? Sapagkat sabi po ng mga paaral at mga obserbasyon, marami po sa ating mga senior high school. Ito po yung pa rin, bahagi pa rin kasi ito nung tinatawag na K-12 program hindi hindi pa rin makakuha ng maayos na trabaho na pinahaba lang yung kanilang pag-aaral sa high school. Naglunsad daw po ang Department of Education at ang pamahalaan ang DepEd. Katuwang ang Australia ng programang nagkakalaga ng 1.6 billion pesos para maihanda sa trabaho at mas mataas na antas ng edukasyon ang mga senior high school students sa bansa. Ayon sa DepEd, mula sa pamahalaan daw ng Australia, ang mahigit 1 bilyong pisong pondo para rito na tatakbuho naman at mula 2025, nakarang taon pa, hanggang 2030, 5 taon, sa pakikipagtulungan na rin ng Technical Education Skills Development Authority o ng TESDA. Posible pang madagdagan ang pondo ng programa na magpapataas din sa tinatawag na total investment ng Australia. Ayun, doon naman tumutulong ang Australia sa edukasyon. Pinopondohan may pondo silang inilaan para po naman sa TESDA, Technical Education
o Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang dati yung pangalan nun ito, nandyan ho yan sa ano. Actually, yung TESDA sinimulan na po ito, no? Naalala ko panahon ng dating Pangulong Ferdinand Ednalyn Marcos, yung FEM. Yung pong program NMYC, yun. National hindi po, meron pong training yun para ho sa mga kabataan. I-recall ko maya-maya. Miles Esplana, good morning po. Watching here in, saan yan? Ano bang flag yan? Good morning. Nasaan ka ba, Miles? OFW po siya. Good morning po sa lahat ng mga OFW natin. Watching here. May flag Hindi ko alam kung anong flag yun. Baka magkamali ho tayo. 50 minutes na ho pala kagad. Makalipas na ang alas 5 ng umaga. Isa pa ang balita naman, kuta daw ng lawless element sa Maguindanao del Sur na kubkub ng militar. Maabante po sa balita, Abante reporter June Mendoza. Bilang tugon sa serye ng mga insidente ng karahasan, sinalakay ng tropa ng pamahalaan ang umunoy kuta ng lawless element group sa barangay Tocanalipaw, bayan ng Mamasapano, lalawigan ng Maguindanao del Sur, umaga nitong Martes. Ayon sa 6th First Brigade ng Philippine Army, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa pinagtataguan ng mga kasapi ng Paneneclan Group, kaagad nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad na nagresulta naman sa pagtunton sa mga kuta at ang pagka-recover ng 5 matataas na kalibre ng armas, mga bala at samot-saring pampasabog. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, ang Paneneclan Group ay isang lawless element group na may kaugnayan sa Dawla Islamiyah Hassan Group at inuugnay na rin sa mga insidente ng karahasan sa rehiyon. Anya, ang pagkakatunton ng mga armas at pampasabog ay malaking dagok sa kakayahan ng mga armadong grupo na magsagawa ng marahas na aktibidad at banta sa seguridad ng mga komunidad, lalong-lalo na sa nalalapit na halalan. Dagdag ng opisyal, magpapatuloy ang operasyon upang tugisin ang mga natitirang miyembro ng armadong grupo at hindi titigil ang kasundaluhan hanggat hindi napapanagot sa batas ang naturang sabahan. Jun Mendoza, Abante. Abante Radyo Live Report. Nabanggit na naman yung Dawla Islamiyah. Meron pa ba ho nun? Akala ko ba na ano na yan? Nalusaw na. Meron pa rin pala, no ha? Ayan, ang maulat ho naman galing kay June Mendoza. Sasabutin na lamang at nasa bata po yan ng ating mga otoridad. At maaari po kasi maka-apekto din yan, mga kaabante. Lalong-lalo na itong papalapit na BARM election na sinasabi nga pong kauna-unahan yan sa BARM, yung parliamentary election dyan po naman sa BARM, yung mga lugar po na sakop po ng BARM. Good morning! Ipinatawag daw ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang, sinamon si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito'y dahil sa insidente ng pananakito ng tauhan ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy personnel sa dyan naman naganap sa Ayungin Shoal at ganoon na rin sa issue ng AI video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Pinagpapaliwanag ang Chinese ambassador at government tungkol sa inireport ng Philippine Coast Guard na pumutok ang ulo ng isang Philippine Navy dahil sa paghataw ng baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Depensa ng China, ang Pilipinas umano ang nagsimula ng gulo. Ginawa ho ang pulong kahapon at pinyano sa Malacanang, pinatawag ng Pangulo si Chinese Ambassador Jing Quan at kasama rin nun dumalo doon sa pulong si Executive Secretary Ralph Recto. Good morning! Ayan po ang magkabilawang panig sa pangyayaring yan. Diyan naman sa pinagtatalunan po namang body of water na itinuturing na maaari pong flashpoint maliban doon sa Europe, di ba? Eastern Europe, yung Russia, Ukraine, sa Middle East, yan pong tinatawag naman na Strait of Hormuz at ganoon na rin po sa iba pa mga bahagi ng daigdig. Good morning po everyone, the word DWAR Abante Radio, at si Kristan ho naman yan. Pagbati. Thank you for watching and listening and for engaging. Salamat po at patuloy rin yung pagtitiwala. Ayan mga kaganapan ngayon sa kabila pa rin naman may mga pangyayari dyan sa Senado. Alam niyo naman yan, matututukan niyo naman yan sapagkat nagpapatuloy po naman ang special coverage palagi po naman ng Abante Radio. Maliban na lang baka mabago po ata ang schedule. Depende pa rin yan sapagkat alam niyo naman
Depende kung anong gising ng mga senador natin. Nagsagawa naman daw ho ng medical evacuation ang Philippine Coast Guard sa dalawang sugatang tauhan naman ng Philippine Navy matapos pong ang enkwentro dyan naman sa Ayungin Shoal. Iniutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang deployment ng BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua para masundo ang dalawang sugatang Navy personnel at malapatan agad ng lunas habang ginagawa ang naturang medical evacuation. Nasa lugar pa ang mga barko ng China at nag-deploy pa rin ang tinatawag na rigid hull inflatable boats at tinangkang harangin ang barko ng Coast Guard. Sa kabila nito, matagumpay namang nailipat sa BRP Melchora Aquino ang dalawang sugatang sundalo na ang isa ay nagtamo ng sugat sa ulo at braso habang ang isa naman ay nagtamo ng sugat sa daliri. Ayon sa PCG, stable ang kondisyon ng dalawa at tiniyak ng Coast Guard na sa kabila ng aksyon ng China ay patuloy nitong poprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Good morning. Ang oras, meron tayong 55 minutes. Makalipas na po kagad ang alas 5 ng umaga. Miyerkules pala ho ngayon. Baka po kayo may mga lakad. Baka ho kayo may mga pupuntahan. Galaw na po mga kaabante. Sapagkat alam nyo naman, unpredictable ho ang palsada dito sa ating bayan. Oo, laging unpredictable. Maya ngayon ay makita ho natin maluwag. Baka ho maya ay masikip na. May nakaumang ho namang tigil pasada ngayon pong araw ho na ito. Ano reaction kaya ng grupo naman Fred, kuha tayo doon sa mga iba pang mga grupo kung sasama sina Carmody at saka sina tawag ko grupong Pasang Mazda malaman ho natin kung ano ang kanilang gagawin sapagkat sabi nga ng grupong Manibela ngayon ho nila ikakasa po nila yung hanggang araw ho ng bukas di kapag may ganyan puntigil pasada mamamasada lang ho naman, di ba? Biyaya lang muna na isa, dalawa yung ating mga ganun ho naman yung mga jeepney driver, sabi nga, pangkuha lamang ng pang-almusal o mga pananghalian pagkatapos ng titigil na. Diretso na kagad, mamamahinga na. Pero sa ngayon, delikado, di ba? Kung sa bagay, may mga drivers naman ho nag-iisip-isip na rin ho ng mga diskarte. Baka nakadiskarte na kumuha na lang ho ng ibang pagkakakitaan sapagkat kaganyan doon talaga ang presyo ng produktong petrolyo lalo na kung ikaw nangangamuan kayo nagdadrive lang at hindi ka naman may-ari ng unit di yung operator na lamang ang magmamaneho kung kaya pa, di ba? Kung kaya pa, lalo na kung isa o dalawang sasakyan lang ho naman yan, di siya na tipid gasolina na papahingain yung isang unit para di ba? Kasi nga kung araw-araw namang oras tatakbo yun may mga spare parts pong ginagamit ho yun yung mga wear and tear na tinatawag ho naman, di ba? Sa mga spare parts po. Mahal. Siyempre, mahal din ho ang spare parts ultimo, iba, nire-recycle na nga laang po di ba? Pagka makapagpapagawa, yung mga spark plugs na ganyan, mga brake pads, importante brake pads, di ba? Iba, linis-linis Pero importante ho rin talaga, na makadiskarte. Oo, tama yan. Salamat. Salamat, Kuya Fred. Ang oras ho natin, meron na ho tayong 58 minutes after 5 in the morning. Nagbabala po naman ang Iran na ito na naman, magsasagawa sila ng mas matinding pag-atake sa Estados Unidos. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, pinigil nito ang dalawang oil tankers sa Strait of Hormuz bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa malagang rutang dinaraan ng mga pandaigdigang supply po ng manalangis. Ayon sa hukbong sandatahan ng Iran, tinamaan ang mga pasilidad ng US sa Kuwait at Bahrain kabilang ang mga radar at air defense system dahil naman sa pag-atake ng Amerika. Apektado ng tumitinding sigalot na ito ang ekonomiya maging ang pandaigdigang supply ng presyo sa petrolyo na iniinda na ho ngayon ng mga bansa, lalo na ng mga malilito na bansa tulad ng Pilipinas na dumidepende po naman halos sa krudo lalo na ating mga manufacturing. Hindi lamang ho ng mga sasakyan di ba ng mga na delivery trucks ng mga ganyan, mga barko lahat ho talaga at dyan ho tayo sa supply po naman ng langis. Yun po. Kaya ngayon dito naman sa atin, meron nung nakaumang na tigil pasada. Para po naman, paabot sa gobyerno na,
ano ba nangyari dun sa supply ho ng ating langis? Akala ka may reserba, no? Nagkabiglaan ho na naman eh. O kaya sigurado babalik ko na naman yung ilang mga ipinatupad doon ng mga pag-control po, lalo na yung excise tax na binalik na, di ba? Yung mga surcharge na ganyan. Nakabili na ba kayo ng ticket? Mga ganyan, ano po. O yung iba bumibili ho na maaga ng ticket para naman hindi sila maapektuhan sa galawan ng mga produktong petrolyo. Good morning. Alas 6 na ho ng umaga, babalik po kami saglit na saglit po lamang. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Total Ay, tuloy-tuloy na ho tayo mga kabante sa ating paglilingkod. Magandang balita mga kaabante! Parami ng parami ang platform kung saan pwede mo kaming mapanood. Dahil ngayon, ang Abante Billionaire Group ay nasa SkyDirect na. Hanapin lang ang Channel 13 para sa Billionaire News Channel at Channel 40 para naman sa Abante Teletabloid. Patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita, business guides and tips na papanahong kaganapan sa showbiz at sports o patok na lifestyle na iyong aabangan. magnitude 7.8 na lindol. Lahat ng yan dito lang sa Abante. Kasama mo! Simulan na natin ang balitaan sa ating mga headlines. Presyo ng langis, bumagsak. US President Donald Trump nagbanta na muling aatakihin ng Iran grade 9 student na maril sa loob ng eskwelahan. Sa anipuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao na kumpirmang presensya ng El Nino conditions. Matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Hindi po ito issue lang ng Barbie, ito po ay national issue lang. Sa ngalan ng buong pwersa ng Abante na walang sawang naghahatid ng mainit na balita, ako ang iyong kaabante, Bea Santiago. Ako naman ang inyong kaabante, Paolo Spiritu, para sa Abante sa Tanghali. Sa bawat piso, may pangarap. Sa bawat pangarap, may kwento ng sipag, diskarte at tagumpay. Mula sa usaping pera at negosyo, hanggang sa mga oportunidad at inspirasyong magdadala sa atin sa mas magandang bukas. Pera Talks. Pera, plano, progreso. Panoorin ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Kasama mo. Abante Reels. Matapos ang 34 na taon mula sa una nitong paglipad sa kalawakan, natagpuan na ng Space Shuttle Endeavour ang permanenteng tahanan nito sa Los Angeles, California. Bubuksan sa publiko ang bagong Samuel Oskin Air and Space Center, kung saan makikita ang Endeavour sa kakaibang vertical launch position. Ang kauna-unahang kumpletong space shuttle stack na nakadisplay sa ganitong paraan sa buong mundo. Kasama sa exhibit ang tunay na solid rocket boosters at ang huling flight-qualified external fuel tank na ginamit ng NASA na nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng paghahanda sa isang space mission. Mula ng unang lumipad noong 1992, na kumpleto ng Endeavour ang 25 misyon bago tuluyang magretiro noong 2011. Mula sa pag-abot sa kalawakan hanggang sa pagiging sentro ng isang world-class museum. Good morning. Ay, balik na ho tayo mga kabante sa ating paglilingkod 3 minutes after 6 in the morning. Araw ho tayo ng Miyerkules. Ika-22 na ho tayo sa buwan po naman ng Hulyo. Kabilis ano ho ha? Meron na lang ho tayong 9 days at Agosto na mga kaabante. Ay muli, magandang umaga po no mga kabante, habang papalapit po naman ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre mababago yung schedule ng impeachment trial todo bantay din po no ang PNP, hindi lang ho sa kalsada kundi pati na ho sa cyberspace. Naka-alerto ho ang anti-cybercrime group laban ho naman sa mga hacker, ganun na rin sa mga scammer
at mga nagpapakalat to naman ng maling impormasyon. Kanina yung ulat to ni Shiro, no? May mga online terrorism na nababanggit. At mismo sa batasan, mahigit 20,000 pulis ang magbabantay para ho naman sa kapayapaan. Aba, balik gabinete na raw si dating Congressman Joey Salceda bilang pinuno ho naman ng Presidential Legislative Liaison Office. PLLO, o ba, hindi may trabaho na naman ng mama, no ha? O, ekonomista ho yan ekonomista. O, matagal na naging chair chair ng Ways and Means Committee, dyan yan sa House, May bago na ho tayong Armed Forces Chief of Staff sa katauhan ni Lieutenant General Antonio Navarrete. Siya po ay Philippine Army Commanding General at ngayon po naman siya na ang hepe ng ating Armed Forces of the Philippines. May mga pagbabago na rin sa liderato, may bagong papel. Naman sa pagpasaho ng mga batas. Yan naman si Salceda. Sa Senado, iniurong muna ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at magpapatuloy na lang pagkatapos ng SONA. Sa DPWH naman, binanggit naman ni Secretary Vince Dizon na meron daw big fish, malaking isda pang madadawit sa flood control anomaly. At ito po naman i-anunsyo bago daw mag-SONA ang presidente. Sa West Philippine Sea, mainit. Kanina, matanggap natin mga balita. Ayun na nga, pinatawag ko ng palasyo ang Chinese ambassador to the Philippines. Sa inggil na rin ko po naman, diyan naman sa insidente. Sa Ayungin Shoal, isang sundalo po, dalawa nasugatan. Kaya't muli yung binigyan dino ng pambansang seguridad natin. Aba, may good news naman. Kahit ito, paano good news? Hindi nawawala dapat, Pagka may magandang balita, binabalita naman natin, Ang PNP daw, abay nakapagbigay na ng 9.2 million reward o pabuya sa mga informants na tumulong sa paghuli ng mga wanted. Aba, may mga nahuli palang wanted. Di ba, may reward system. Pero may mga, alibawa, yung ibang mga high level, tawag doon, high profile personality, di ba? May mga pabuya din. Hindi ko rin naman nakikita, Naharang ho naman ang isang dyan sa NAIA, naharang po isang Omani national na mayroon pong tinatawag na Interpol alert. Ano daw ito parang suspect din sa terror. Bago pa man makapasok sa bansa. At dito naman sa Maynila, particular dito sa Pasay Hatan, nagsimula na ang ASEAN Foreign Ministers Meeting. At pinamunuan po nito ni Secretary Teresa Lazaro. At ito po ay tatagal hanggang ika-24 ng Hulyo. May mga bisita pala ho tayo, May mga bisita ho tayo, mga senior officials, senior officers ng mga ASEAN. Yan, hanggang 24 po ng Hulyo. Layunin mas matibay na pagkakaisa ng rehiyon. At para ho naman yan sa kapakanan pa rin ng mga higit bilyones ang mga mameno ng ASEAN at pakikipag-ugnayan sa mga iba pa mga bansa sa daigdig. At sa atin po naman editorial mga kabante, habang isinusulong natin ang nuclear-free Southeast Asia, tanong ho na marami, ligtas ba talaga tayo kung may mga EDCA sites dito sa atin, mga Amerikano? Ang gobyerno, giit na depensa lang ito. Hindi pag-atake, pero sabi ho naman ng ating kasaysayan kapag sumiklabo ang digmaan o giyera ng mga superpowers, mga kaabante. Aba, sino ho naman ang unang tinatamaan? Kaya yan po naman ang ating tatalakayin sa ating namang editorial. Ngayon pong umagang ito naman ng Miyerkules. Kaya habang kayo po naman ay nagtitimpla ng kape o naghahanda ng almusal, samahan po ninyo kami sa pag-imahiwan ng mga balitang ito. Hindi lang ito headlines, kundi kwentong may kinalaman po sa ating bulsa at sikmura sa atin pong pang-araw-araw na gawain at buhay sa madalit sabi po ng atin namang palabigasan. Good morning! And speaking of palabigasan, di ba mga kabante, may po ngayon, merong tigil pasada ang grupong Piston. Sasama ba? Ang grupong Manibela. Sasama ba ang Piston? Nasa linya po natin si Camody Floranda ng grupong Piston. Camody, magandang umaga po. Salamat po sa pagtanggap sa tawag ng Abante Radio. Ako po si Benji Alejandro. Good morning, Camody. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Benji, at siyempre sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa lahat. Sasama ho ba kayo sa rally? Kasama ba kayo ngayong umaga sa Welga? Sa ngayon, Sir Benji, ay hindi kasama ang Piston,
doon sa nagaganap na welga ng Manobela. Tayo ay sa bahagi po natin sa piston, tayo ay naghahanda doon sa mas malawak na welga laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at laban dito sa US aggression na kung saan ay tayo ang isa sa pangunahing tinatamaan nitong ginagawa ng Estados Unidos sa bahagi ng Iran dahil nga dito sa usapin ng supply ng produktong petrolyo. Ano itong sinasabi niyong paghahanda sa malawakang pagkilos? Ano ito? Nalalapit na sa na o iba pa ho ito? Iba po ito. Iba pa ito, Sir Benji. At naghahanda nga tayo doon sa mas malawak na welga. At siyempre hindi lamang ang sektor ng transport, kundi kalinsabay niyan kasama yung ating mga mamamayan, yung ating mga commuters, laban nga dito sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. Dahil kung titingnan po natin sa ngayon ay batay sa puno mismo ng Department of Energy, ay magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo at hindi malayo na umabot muli tayo sa 90 to 100 per liter yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Kaya ito yung ating pinaghahandaan sa kasalukuyan. Ayun, oo. Maliban dito sa paghahanda nito ng malawakang pagkilos, ano naman ang plano ho ninyo sa zona ng Presidente sa Lunes? Tayo po ay magiging bahagi tayo ng People's Zona kasamang iba't ibang sektor upang itambul yung ating panawagan nga sa administrasyon ni Bongbong Marcos. 4 na taon na yung kanyang panunungkulat, ikalimang zona na ito, ay paano niya harapin yung kasalukuyang kalagayan natin dito sa usapin ng produktong petrolyo. Dahil sinasabi nga natin na dapat ang pag-resolve nito ay hindi papatsi-patsi. Dapat nag-iisip ang gobyerno ng long-term na solusyon para maampat o mapigil itong epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, hindi lamang sa sektor ng transport, sa ating mga mamamayan, at kakibat pa rin yan yung ating itatambol ngayong zona, sa ikalimang zona ng administrasyon, yung panawagan pa rin natin na talagang isuspindi na itong bugos at ruwad na modernization program sapagkat marami na nabiktima marami nang dumadaing sa atin na mga nabaon na sa utang, yung mga cooperative at mga corporation na kung saan ay hindi na sila makaahon doon sa mga pagkakautang sa mga bangko. Nataon naman na ito yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Siyempre may buwanan din silang bayarin Parang sabi nga, maigi pa kayong mga hindi nag-modernize. Wala kayong binabayar, hindi nyo pinoproblema yung monthly amortization na kamodi. Opo, tayo ay tayo dahil hindi nga tayo umano dito sa programa ng gobyerno sapagkat alam natin yung magiging epekto ng program kaya't malinaw naman yung ating posisyon na sinasabi nga natin sa pamahalaan noon nung nakalipas na administrasyon hanggang sa kasalukuyan kung talagang ang layunin ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, hindi yung umangkat ibayong dagat, hindi para pa dapat nagawin ng gobyerno, magpaunlad ng ating sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Kasi hanggat tayo ay nakaasa sa ibayong dagat, nakaasa yung ating public transport, ang epekto po niyan ay hindi lamang sa mga driver at operator, kundi sa ating mga commuters kasi hindi malayo na tataas yung pamasahe ng mga modern kasi hahabulin talaga nila yung amortization at yung interest ng kanilang mga utang sa mga bangko. Nabanggit yung taas pasahe. Kumusta may petisyon kayo? Kumusta na po pa? Kumusta may petisyon ang grupong transportasyon kung ang magkakaiba sa grupo ni Malbalbrena, parang $1 piso, ₱2 naman dapat maipatupad na. Ano ang update sa petisyon ng grupong piston at tayo po ay nag-file nung huling bahagi ng April at nagkaroon po tayo ng hearing ng MITU, nagkaroon po tayo ng hearing sa LTFRB at batay nga sa hearing officer ay sinasabi nila in these working days ay sasagutin nila yung ating petition
Pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pang linaw, wala pang sagot ang LTFRB. Yung ating pong pinail na petition ay 10 pesos yung ating ipinail sa kadahilanan na ubod ng taas ng presyo ng petrolyo. At siyempre yung mga pyesa na mga ginagamit natin, sabi nga po natin, simpleng tornilyo lang, simpleng mga guma lang na ay ubod na ng kamamahal. Lalo na kung tayo ay nag-overhaul ng makina, ay yung isang overhaul ng isang makina ngayon ay naglalaro na po sa 80 to 90,000 yung isang overhaul. Kaya isa ito, doon sa naging basihan ng ating ipinail, ang pinail po natin ay hindi pa sa layunin na para umunlad, guminhawa yung buhay ng ating mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala sa mga driver at para makapagtuloy-tuloy tayo makapagserbisyo sa taong bayan. Ayun, no. So, ito pong sinasabi ninyo, Kamodi, na malawakang protesta. Hiwalay pa ito sa magaganap po na mga pagkilos nyo sa SONA. At kailan naman po ito mangyayari, Kamodi, kung maaari nyo i-anunsyo? Inaano pa namin, mas kinikilis pa po natin, yung at pinaghahandaan pa natin. At ito naman po ay i-announce po natin yung kailan. Okay, marami pong salamat, Kamodi, sa oras na pinagkalubo ninyo at kahit pa paano pinaunlakan nyo ang aming tawag. Sa ulitin, no, salamat po na marami. Opo, maraming salamat po. Palagi po kayong ingat. Thank you. Good morning. Good morning. Hindi daw kasama ang grupong piston dito sa pagkilos protesta. Panawagan po, sinagawa ko naman ang isasagawa po, 2 araw, ngayon pong araw na ito at saka hanggang bukas ng grupo po ng mga Manibela. Pero meron naman daw silang pinaghahanda ang malawakang pagkilos. Hiwalay pa ito doon sa magaganap po ng mga pagkilos ng iba pang mga grupo para po sa nalalapito na SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Good morning. Meron na ho tayong 16 minutes after 6 in the morning. Ngayon po ay araw tayo ng Miyerkules. Good morning kay Kinichi Katsumura Ken. Ayan, good morning. Nasa Japan, ha? Tama ba yun? Japanese. Japanese. So, ikinasana na ho ng Philippine National Police. SONA, ikinasana po ng Philippine National Police ang mas pinaigting na cyber defense operations para ho naman sa nalalapit na ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po naman ay sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakatutok ho ngayon ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagpapatrolo muna ang tinatawag ng digital space upang matukoy at mapigilan ang mga banta ng cyber attacks, online scams at pagpapakalato naman ng mga maling impormasyon. Pangunahin hong pinabantayan ng mga critical information infrastructure ng pamahalaan, pati na rin ng mga tinatawag na coordinated influence operations at phishing attacks na posibleng sumakay rito sa intereso at sasabayan sa nalalapitong SONA ng Presidente. Bukod doon sa cybersecurity, magpapadala rin po ang PNP nag-deploy ng 20,000 na mga police personnel at iba pa nilang mga force multiplier. Good morning. Wala daw ho muna ang isasagawang pagdinig ang Senate Impeachment Court sa Lunes at Martes. Ito po kasi ay nataon na July 27 at 28. Pero ngayon meron pa naman. Sa sunod na linggo, itutuloy ho ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Miyerkules, July 29. Ito po pinag-uusapan natin. Yung ngayon, meron pang hearing mamaya. Ito sa sunod na linggo. Bilang pagbibigay daan naman sa SONA ng Pangulo na gaganapin sa July 27. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, babaguhin din ang oras ng paglilitis simula July 29. Mababago na. Magiging alas 10 na ng umaga at mula sa dating oras na alas 3 ng hapon. Pagpasok naman daw ng Agosto, isasagawa ang impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Good morning! Kasi iba hindi nakaka-uwi ng maaga. Inuna na muna. Pagka may legislative calendar, di ba? Ako duta ko lang ho yun. Akin lang ho yun.
Kasi nga, tungkulin na, nandun, nakatutok ang pansin ng mata ng tao sa impeachment. Di ba? Sa impeachment trial. Kung di makikita yung pagmumukha ng mga yun, doon. Di ba? Iba magpapa-attendance lang. Kumusta na kaya si Senador Bato? Anong tawag ho doon? Ang babaguhin ang schedule. May mga pagbabago po tayo makikita sa sunod na linggo. Mula sa umaga, ang magiging hearing. Pagdating ho doon sa pagdating ho sa hapon, ayun na yung kanilang legislative duty. Yung sangguniang panlalawigan daw ng Palawan, kinundena ang pambubuli ng China sa Pilipinas. Mabante po sa balita, Abante reporter Romy Luzares. Nagpahayag ng matinding pagkundina ang sangguniang panlalawigan ng Palawan sa dalawang insidente ng umano'y paghaharas ng China laban sa Pilipinas. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Board Member Juan Antonio Alvarez na hindi siya titigil sa pagsasalita laban sa paulit-ulit na paglabag sa karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Alvarez, pagkamat tahas ang tugon ng China sa ilang insidente, pananatilihin naman ng Pilipinas ang paggamit ng puso at salita sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Kabilang sa kinundina ng konseho ang AI-generated video na nagpakita ng isang unggoy na nakasuot ng barong bilang paglalarawan sa mga Pilipino at binabayo ng water cannon ng China. Kinundina rin ang pisikal na konfrontasyon sa Ayungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan matapos ang insidente sa pagitan ng mga tauhan ng China Coast Guard. Nagpasa naman na ang sangguniang panlalawigan ng resolution bilang suporta sa diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs at pariing pagkutina sa umano'y agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas. Ako, si Robin Luzares, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Romy Luzares. Nagatito sa ating oras yan, 21 minutes. Makalipas na ho ang alas 6 na mag. Mamaya sisilipin ho natin ang traffic. Silipin ho natin maya yung lansangan sa pamagitan po naman ng birds. Yung matao ng MMDA. Samantala, narito naman ang ilan sa mga headlines. Yan, report to yan report to yan ni Romy Luzares. Ito naman sa headlines po ng Abante Tonight. Ngayon, di ba? Ang ating pong Abante Tonight. Nagsusulat po tayo ng column dyan, mga kaabante. Ang kanila pong headline ngayon pong umaga, School Admin Dinedo, Bangkay Isinako. Samantala, pinatawag ko naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Japanese envoy na si Jing Quan. PBBM Sinabon, Chinese envoy. Yan ho naman ang headlines ng Abante Tonight. Kaya kung gusto nyo, ngayon pa naman, marami pa tayo mga kababayan, gusto yung dyaryo, di ba? Available po yan sa inyong mga paboritong news stand. Sa Abante tabloid ho naman, Robin, taob ho naman kay Bongo sa 2028 BP race. Ngayon pa lang, ganyan na kaagaw mga balita sa eleksyon. NBI, tinitiktikan hitman ni Sara. Headlines po yan ng Abante tabloid. At yan po naman, makikita nyo po yan sa inyong mga piling newsstand. Available yan. At karamihan po sa ating mga kababayan, di ba? Lalo na ho yung mga elderlies, di ba? Kikita ko yan, panapupunta ka sa Kamuning Market. Pupunta tayo dyan sa may Kamuning Market. Ang dami mo nila mga dyaryo, At lalo na yung mga mahihilig po sa yung mga mahihilig po sa number games. Meron na ho tayo kagad 23 minutes after 6 in the morning. At tuloy-tuloy lang ngayon po ay Miyerkules, araw ho tayo ng simba dyan sa Baclaran. Ingat lang po. Balik trabaho po pala, Balik gobyerno. Balik gobyerno itong si si Joey Salceda. Dati pong kongresista diyan naman sa Albay. Siya ho ay tinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office. Hindi ito yung layas ng layas. Nagli-liaise po ito. Nagbibigay po ito ng sinisiguro niya ng mga komunikasyon malaho naman sa Malacanang patungo sa mga mambabatas diyan sa House of Representatives
ay smooth, di ba? Yun, dahil palibasa, alam naman ho ni Salceda ang trabaho ng Kongreso, di ba? Labi dito, labi doon, mga mahalagang mga tinatawag na legislative agenda po ng administrasyon, mga priority bill, sabi nga kinakailangan bihasa, alam ang kalakalan doon naman sa Kamara. At hindi yung matatawaran dyan ang karanasan. Anitong si Salceda, hindi lang ho veterano, isa pang ekonomista. Good morning! Ay ano ba ang sitwasyon ng trapiko ngayon? Sisilipin ho natin yung pong tawag ko dyan. Ito po nakikita nyo ngayon mga kaabante ay dyan ho naman sa EDSA GA Tower. Ayan, southbound and northbound mga kaabante. Maluwag as of 6:25 in the morning. Yan po ang bahagi po naman ng EDSA. Ito naman ang Quezon Avenue. Both direction. Yan po makikita nyo sa mga sandaling ito. Ipapunta ng circle, medyo maluwag pa. Yung westbound patungo po, galing ko ng circle patungo naman ang Quezon Avenue all the way hanggang dyan sa Quezon City. Doon sa may Timog, all the way doon sa may Rotonda. Ayan, makikita nyo naman po. Yan naman ay ang Quezon flyover. Sa may Oliveros, EDSA northbound, ayan po naman ang sitwasyon. Maluwag pa rin mga kaabante. Kaya't mga kagabayan, ang ibig sabihin lang ho niyan, mga kaabante, ang sitwasyon ng traffic. Maya-maya mababago ho yan, Pero kahit paano, meron na ho tayong idea kung ano ang sitwasyon sa lansangan sa mga pangunahin pong lugar dito naman sa Metro Manila. Ayan naman ang southbound ng EDSA, northbound at saka southbound ng EDSA, mga kaabante. Good morning! Thank you, MMDA, sa pagpapaintulot na magamit po namin ang inyo po mga kuha sa mamagitan na rin ng inyo pong mga camera. Andyan din, kung merong camera ho yan, kung yan nakakuha, naka-NCAP ho yan, kasi may kakayano ata, di ba? May kakayano mag-zoom, o kaya huli. Pati nga po yung nag-cellphone, nahuhuli, mga kaabante. Kaya anong tawag ko dyan? Big brother ho natin yan. Yan yung mga big brother na tututukan mga drone camera. Hindi ho natin alam, di ba? Nasusundan ka na. GPS ka na, nasuzoom na kagad. Pati na ho yung may mga plate number. Yun nga lang, kung may iba kang kasama, patay kang bata ka. Good morning! Magtitipon daw ho sa Lunes, July 27, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo INC para ipagdiwang ang kanilang founding anniversary. Kasabay ho naman ang gaganaping sona ng Pangulo. Naku, sa Commonwealth din ho yun. Nandun yung barangay, yung central ho nila, di ba? Yung malaki simbahan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makikipag-ugnayan sila sa INC para matukoy ang lugar kung saan gaganapin ang aktibidad ng grupo. Dagdag pa ni Nartates, magbibigay sila ng seguridad sa pagtitipon at tinatayang dadaluhan ho ng 100,000 members ng INC. Marami-rami ito Paalala ho ni Nartates, kailangang makakuha ho ang INC ng permit para paintulutan silang gawin ang kanilang mga aktibidad, mga kaabante. Good morning! Labas pa ho ito doon sa grupo naman na maglulunsad doon ng mga kilos protesta o yung pong mga militanteng grupo, labor group, farmers group, mga NGOs, at yun pong may mga tinatawag na stake hinggil ho dito sa zona ng presidente. Meron pong pro at anti-Marcos mga grupo naman na kung saan ay siguradong meron doon ng mga aktibidad, mga kaabante. Good morning, Ma'am Jean. Nang molestya daw ho ng bebot, arestado sa pinagsanib na puwersa ng SPD. Mabante po sa balita, Abante reporter John Z. Makahilas. Nagtapos ang pagtatago ng isang kelot mga karaang madakip ng mga kawani ng District Intelligence Division at Warrant Section ng Southern Police District. Kinilala ang akusado sa alias na Crisanto, 31 taong gulang, residente ng Mauling Street, Barangay Lower Bikutan, Taguig City, kung saan ito nadakip. Ayon sa mga otoridad, itinuturing na most wanted person sa lungsod ang akusado dahil sa kasong pangmomolestya.
Nagugat ang pag-aresto makara mag-issue ng mandamiento de aresto ang RTC Branch 15 Family Court National Capital Judicial Region. Aabot sa 180,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa paglaya ng akusado. Ako si Janze Makahilas, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Janse Makahilas. Nagatido sa ating oras yan. Meron na ho tayong 29 minutes after 6 in the morning at ang oras din po yan hatido sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin po naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro magbayad. Regular po ina-update ang website at may direct ng click ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po naman sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! Oras, meron na tayong 31 minutes after 6 in the morning. Oras at din po naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Babalik ko kami, saglit na saglit po lamang. Good morning! Binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment. I will be blooded but unbowed. Did you attach an affidavit? No, sir. I have no personal knowledge. This is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Motu proprio and directed, sir. Do you understand what you just said, sir? That it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Si DP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap. Objection, Your Honor. Wow. Your Honor, this is improper. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. Hatol kay VP Sara Impeachment Trial Special Coverage dito lang sa Abante. Narito na ang mga umaabanteng balita. Mahalagang balita na hindi pwedeng maghintay. CWC humirit ng mas matibay na school safety. Pagbubukas ng Strait of Hormuz dapat masalyuhan agad ng US at Iran. Mga bagay na kailangan mo nang malaman. 60 na container ang natunton sa isang pribadong shipping facility. Ako si Eli Capili, Jasmine Canonoy para sa Abante Express. Dito lang sa Abante. Kasama mo. Abante Reels. Binalot ng makapal na usok ang runway ng Saint Laurent sa pagbubukas ng Paris Men's Fashion Week sa isang show na pinag-usapan dahil sa kakaibang presentasyon nito. Sa ilalim ng creative direction ni Anthony Vaccarello, rumampa ang mga modelo sa gitna ng fog installation na likha ng Japanese artist na si Fujiko Nakaya na nagbigay ng misteryoso at dramatic na dating sa buong palabas. Tampok sa koleksyon ang maluluwag na tailoring, maukulay na oversized tops, shimmering gold coats. Ayon kay Vaccarello, ang koleksyon ay tungkol sa balanse ng pagiging elegante at mapangahas habang ipinapakita ang bagong direksyon ng modernong menswear. Sa Paris Men's Fashion Week, muling pinatunayan ng Saint Laurent na sa mundo ng fashion, hindi lamang damit ang nagbibigay ng pahayag, pati ang mismong entablado. Good morning! Ay, balik na ho tayo mga kaabante. 34 minutes
after 6 in the morning, ay may bago na ho tayong Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines na nung pa ho kahapon, ano? Alam niyo naman ho, yung mga tabi dyan, mga shortlist contender, talagang shortlist kung sino ho yung mga commanding general ng armed forces o yung mga major services like Philippine Army, di ba? Philippine Air Force, Philippine Navy. Dati hiwalay po yung yun pong Marines, ano. Ngayon po dati Philippine Constabulary, PNP ho yun di ba? Ngayon PNP na, nahiwalay na. Yan yung mga nagpipilian, talagang very short. Good morning, Randy Santiases. Sorry, Santisas. Sorry, Randy, nalihit yung mga font. Ano sabi ho dito? Itinalaga na ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pinalitan ni Navarrete si General Romeo Bronner Jr. na opisyal na nagretiro kahapon matapos po naman ang 3 taong ang kanyang termino bilang Chief of Staff. Si Navarrete, mga kaabante, ang magiging ika-61 pinuno ng Armed Forces. Ika-ano pa lang sila, na? 61. Ika-61 pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Habang si Lieutenant General Donald Gumira naman papalit sa kanya bilang Commanding General ng Philippine Army. Kaya yung mga taga-Philippine Air Force, tuloy na lang kayo. Mga 3-star general. Ilang buwan ho kaya? Ilang buwan? Hanggang kailan kaya? Simula pa lang pagre-retiro na kagad. Natawag doon ang pinag-usapan. Buti na, hindi na-extend. Tuloy-tuloy lang di ba? Kasi nga di ba, may, anong tawag ko doon? Meron pong tinatawag na hierarchy, di ba? Hierarchy din. Mga miyembro yan ng bawat class po. Anyway, meron tayong bagong Armed Forces Chief of Staff. And syempre, good luck and congratulations. Good morning! Inilipat naman, yun, narin na, katulad doon ng binanggit natin, bago pong schedule ng tinatawag na impeachment trial. Meron pong sa umaga, dati yung hapon, ngayon po naman ay umaga. At samantala, dahil nga sa issue po ng enerhiya, ito naman, meron tayong impormasyon na nakatakda daw pong magtayo ang Department of Energy ng 200 megawatt solar battery system dyan naman sa Kabisayaan. Bilang bahagi po ng hakbang na para sa mababang mapatatag ang mababang supply ng kuryente sa grid, madagdagan, mapatatag ang ating enerhiya. Kasi nga naman nasa red o yellow alert kasi ang Visayas simula pa nung Mayo dahil sa mga outages o kawalan ng kuryente sa mga pangunahing planta. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, sa tulong nito ay magkakaroon ng tig 50 megawatt battery solar system ang Panay, Negros, Cebu at ganoon na rin po naman ang Bohol. Good morning! Bahagi pa rin yun, tinatawag ko na energy mix. Solar battery naman, solar energy. Talagang napaka naman. Kung pang mga pang-araw-araw na, di ba? Mga pang-araw-araw po na pangangailangan sa kuryente, talagang maasahan ng mga solar. Pero kung mga mabigatan na, naalala niyo po, yung isang issue dito sa solar, yung sa mga alternative energy, ay yung malawakang brownout na naganap po sa Europa. Yun, naganap po sa Europa dahil hindi kinaya ng mga alternative energy. Kaya naging naging aral. Ngayon po naging batayan nila kung paano mai-improve yun tinatawag na enerhiya. Dito po naman yan sa atin. Samantala, dahil naman malapit na ang SONA, di ba? Dahil malapit na ang SONA, inihayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may mas malalaki pa raw mga personalidad o yung pong mga tinatawag na malalaking isda o big fish ang posibleng madawit naman daw sa usapin ng flood control anomaly bago o mismong sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, 27 po ng Hulyo.
Kasunod naman ito ng inanunsyo ng Ombudsman na ihahain ng mga kaukulang haksakda laban naman sa mga pinaghihinalaang utak o nasa likod ng katiwalian o irregularidad. Good morning, Rogelio Maningas. Good morning po, mga kaabante. Salamat po sa patuloy na pagtanggilik, Ginoong Rogelio. Good morning! Aba, meron daw big fish. Sino naman kaya? Yan na. Sino naman kaya ang mga inaasahan naman na mga personalidad na ito, mga kaabante? Dami palang pera rin ng PNP National Police. Ito naman, maabot na raw sa 9.2 million pesos ang napakawalan ng Philippine National Police dahil naman sa reward system. Mga pabuya, sa 21 mga confidential informants. Good morning! 9.2 million pesos. Dahil nga po para mapadali ang tinatawag na pagresolba sa mga krimen, ang ginagawa po ay naglalaan ng mga pabuya para madaling madakma, para naman madaling mahuli ang mga pinaghahabulo ng alagad ng batas, ng ating kamay ng batas, nang maabot sila ng kamay ng batas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang bilang ito'y bilang pagkilala sa tulong ng publiko. At ang mahuli po naman ay yung mga hinahabol po ng batas o mga wanted persons, mga tinatawag na meron pong patong sa ulo. Di ba, nagre-reward dyan may mga reward system pong pinakakawalan ang ating pamahalaan para naman madaling mahuli yung mga pinaghahanap ng batas. Good morning! 41 minutes after 6 in the morning, oras atid po naman sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sugpuin po naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lihitimo ang isang online gaming site bago maglaro magbayad. Regular po ina-update ang website at may direct na click ang mga ito sa mga lisensyadong gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Good morning! 42 minutes after 6 in the morning, oras at ito naman sa inyo ng Meralco. Walang atrasan. Mabuti na lang mga kabante, naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang 49 na taong gulang na Omani national na pinaghinalaang pong konektado sa terorismo. Napigilan daw po ang dayuhan sa tulong naman ng Advanced Passenger Information System matapos lumabas ang Interpol alert. Bago pa man ito makalapag sa Ninoy Aquino, bago pa makalabas ng Ninoy. Dahil po galing naman ang impormasyon mula sa Doha, Qatar. Ganun kapag ka namataan ka na, kapag ka namataan ka na, mahabol ba yan? Hahabulin ba yan? Dalawa daw, dating rebelde, 5 dating rebelde. Nagsuko daw ng armas. Diyan naman sa Palawan. Balik si Romy Losares. Romy. Nag-surrender ng kanilang mga armas at bala ang mga dating membro ng rebeldeng grupo sa pamahalang panlalawigan ng Palawan bilang bahagi ng kanilang pagbabalik loob at pakikipagtulungan sa gobyerno. Ayon sa Peace and Order Council o Cluster o POC, isa sa ilalim sa ballistic examination ang mga armas upang matukoy ang pinagmulan ng mga ito at kung may kaugnayan sa anumang naitalang krimen. Iginit ni POC Head Attorney Teodoro Jose Mata
na nagpapatuloy ang kampanya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Hinikayat din ng iba pang dating rebelde na sumuko at iwan ang armadong pakikibaka. Tiniyak naman ng Palawan Police Provincial Office ang seguridad at suporta sa mga dating rebelde at kanilang pamilya. Mula noong 2018, nasa 223 dating rebelde na ang nagbalik loob sa pamahalaan sa Palawan habang patuloy pa rin ang pagsuko ng mga armas kahit idineklara ng insurgency-free ang lalawigan noong 2022. Ako, si Romel Luzares, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Romy Luzares. Good morning. Editorial ni Benji Alejandro. Mga kaabante, mainit po ang issue ngayon ng panawagan ng Pilipinas sa Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Yung pong commission, Southeast Asian o yung Science Commission meeting. O tang twister, Iginito ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na dapat pirmahan ng mga bansang mayroong tinatawag na nuclear weapons o sandatang nuklear ang protocol para ho naman panatiling ligtas at malaya sa banta ng malawakang sandata o yung weapons of mass destruction ang rehiyon. Maganda po layunin. Tinitignan ang kapakanan ng rehiyon. Pero mga kaabante, ito, hindi ba't may malaking irony o kabalintunaan sa isyong ito? Habang sumisigaw tayo sa ASEAN na ayaw natin ng nuclear weapons, ano ho naman ang nangyayari sa atin ng sariling bakuran? Dito ho pumapasok ho yung usapin kaugnay ho dito sa mga EDCA sites o yun yung tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement bases ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Meron pa nga yung ibang mga bansa na pinasok ko natin na may BFA din, tatayo din ng parang EDCA site. Ang tanong, ligtas nga ba tayo o ginagawa lang ho tayong pain? May mga seryosong pangamba tulad doon ng sa usapin ng ating sa seguridad. At ayon nga ho sa mga foreign policy experts, ang EDCA daw ay posibleng may mga imbak na o paglalagyan ng mga advanced missile launchers ng Estados Unidos. Yan ho yung pangamba. Hindi ho naman bukas sa publiko At alam ho naman natin na mga missile systems na ito, meron hong kakayahang magpalipad ng nuclear warheads. Abay, kung totoo po ito, paano natin haharapin ang ating mga kapitbahay sa ASEAN? Paano natin sasabing nuclear-free zone ang rehiyon kung sa sarili ho nating bakuran o lupain ay may mga nakatanim na mitsa ng digmaan dyan ho sa EDCA sites. O maging balanse po tayo. Sa kabilang banda, hindi ho naman natin pwedeng ipikit ang mata natin sa realidad ng tinatawag ng geopolitics. Naharap po ang Pilipinas sa mga matindi pong agresyon at panggigipit sa West Philippine Sea. Ang alyansa sa Amerika at pagtatayo ng mga base ay tinitignan ng ating pamahalaan bilang deterrent o kaya ho naman ay panakot upang hindi ho tayo basta-basta na lang mabuli ng mga dambuhalang bansa. Sabi nga po ng mga mambabatas, depensa ito sa hindi pag-atake at iginiito naman ng gobyerno na labag. Iginiito naman ng gobyerno na labag ito sa ating saligang batas. Ayon pong pananatili o pagpapapasok ng mga nuclear weapons sa bansa. Pero sapat nga ba ho ang garantiya at pangako ng mga dayuhan? Ang kasaysayan po ang magsasabi, mga kaabante. Sa oras na magkapitpitan, magkadikit-gitan at sumiklabo ang labanan o digmaan ng mga superpower, ng mga big powers, ang mga base militar na ito ay unang magiging target military target ng bombang nuklear ng mga kalaban ng Amerika. Kaya naman, tama lang na maging mapanuri tayo. Suportahan ang panawagan ng DFA
para ho naman sa isang nuclear-free Southeast Asia. Ngunit pananagutin din ho natin ang ating gobyerno na tiyakin. Dapat siguraduhin ho ng ating pamahalaan na tiyakin ang mga EDCA sites ay hindi magiging mitsa ng ating kapahamakan. Wag ho nating payagan ng ating bansa ay maging lunsaran po ng digmaan ng mga dayuhan habang ang mga mamayang Pilipino naman ay nakataya po ang kanilang buhay, lalo na ang kanilang palabigasan. Good morning! Editorya ni Benji Alejandro. Good morning, Kuya Owen at saka kay Ate Sue. Good morning, ang pagbati mula kay Aline. Yan po naman ang kabuuan ng ating programa ngayon pong umagang ito ng Miyerkules. Ang tabayanan po naman ng Metro Morning ni Willard Cheng at susundan kaagad ng Memo with Corina Sanchez Rojas. Simulcast po ninyo mapapakinggan, mapatututukan sa pamamagitan ng DWAR Abante Radio 1494 kHz at Melo 94.7 Best Friend Mo. Ming, good morning. At sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa Technical Department, Newsroom at DWAR Abante Radio Reportorial Team, ako po naman si Benji Alejandro, nag-iwan po sa inyo ng isang magandang umaga. I hope our day is pleasant. Good morning, mahal kong Elaine. I love you. Good morning! Showbiz Chika, mainit na issue.